Ibinigay ko ang isang parte ng katawan ko. Hindi ito isang bahay, hindi ito pera, hindi ito mana. Ibinigay ko ang sarili kong laman at dugo para sa aking anak, ang aking kidney. Isinakripisyo ko ito ng walang pag-aalinlangan dahil sinabi niya sa akin na mamamatay siya at para sa isang ama. Walang masasakit pa kaysa makitang mawala ang sarili mong anak. 3 araw lang ang lumipas, 3 araw mula nang magising ako sa ICU na hinihingal sa sakit, pinalayas niya ako sa sarili kong bahay. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na itinayo namin ng kanyang yumaong ina, si Elena. Bawat sulok ng bahay na iyon ay alaala niya. Nakatayo ako ngayon sa labas ng gate, hawak ang isang sobreng naglalaman ng mga salitang dumurog sa natitira ko pang pagkatao. Habang pinagmamasdan ko ang bintana ng dati kong kwarto, naalala ko ang lahat. Nagsimula ang lahat 2 linggo lang ang nakalipas. Isang gabi, may kumatok sa aking pinto. Pagbukas ko, nakita ko si Carlo, ang kaisa-isa kong anak. Payat na payat siya, namumutla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng takot. 5 taon na rin mula nang pumanaw si Elena at sa 5 taon na iyon, bibihira ko na lang siyang makita. Laging abala, laging may pupuntahan, pero sa gabing iyon, iba siya. "Tatay," sabi niya, nanginginig ang boses, "tulungan ninyo ako." Agad ko siyang pinapasok, pinaupo, pinagtimpla ng mainit na kape. Doon, sa ilalim ng ilaw ng aming lumang kusina, habang umiiyak, sinabi niya sa akin ang lahat. Kidney failure. Stage 4. Kailangan niya ng transplant na kung hindi, ilang buwan na lang ang itatagal niya. Gumuho ang mundo ko, ang matipuno kong anak. Ang pangarap namin ni Elena ay mamamatay. Hindi ako papayag. "Anak," sabi ko, hawak ang kanyang mga kamay. "Gagawin ko ang lahat, magkano man ang kailangan. Ibebenta ko ang lupa." "Hindi po pera ang kailangan ko, tay." Putol niya sa akin habang humihikbi. "Dugo po, kidney. Nagpatest na po ako. At kayo lang po ang perfect match." Sa sandaling iyon, wala nang tanong-tanong, wala nang pag-iisip. Ang sagot ay isa lang. Oo, 1,000 beses na oo. Paano ko siya hihindian? Anong klaseng ama ako kung tatalikuran ko ang sarili kong anak sa bingit ng kamatayan? Para sa akin, iyon ang pinakadakilang tungkulin ng isang magulang. Ang ibigay ang buhay para sa iyong anak. At iyon na nga ang ginawa ko. Pumasok ako sa operasyon na may ngiti sa aking puso, iniisip na sa paggising ko, pareho na kaming ligtas. Pareho na kaming may bagong simula. Ngunit ang paggising ko ay hindi isang bagong simula, kundi isang bangungot. Ang sakit ng hiwa sa aking tagiliran ay walang-wala kumpara sa sakit na idinulot niya. Pagkatapos ng 3 araw sa ospital, sa wakas ay pinayagan na siyang bisitahin ako. Pumasok siya sa aking kwarto, ngunit hindi siya mukhang isang taong kalalabas lang sa isang malaking operasyon. Nakasuot siya ng malinis na barong Tagalog. Makintab ang kanyang sapatos at ang kanyang mga mata malamig. Walang emosyon, walang bakas ng pasasalamat. May kasama siyang isang babaeng abogado at isang dalagang abala sa kanyang cellphone. "Sino sila, anak?" tanong ko. Sinusubok na bumangon. Hindi siya sumagot. Ang abogado ang nagsalita. "Magandang araw po, Ginong Reyes. Ako po, si Attorney Diaz." Inilapag niya sa kama ko ang isang makapal na sobre, ang sobreng hawak-hawak ko ngayon. "Ito po ay isang eviction notice," sabi niya sa isang profesional na tono. Hindi ko maintindihan. "Eviction? Bakit? Bahay ko yon." At doon, nagsalita ang aking anak. Ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. "Basahin ninyo ang maliliit na letra, tay," sabi. Ma'am Bidion, walang kabuhay-buhay ang boses. "Bago kayo operahan, ipinirma ninyo sa akin ang lahat ng ari-arian. Ang bahay ay pag-aari ko na." Parang may bumagsak na yelo sa loob ng dibdib ko. Hindi totoo iyan. Ang pinirmahan ko ay consent forms para sa ospital. "Dinadala ka na namin sa isang care facility sa Laguna." Pagpapatuloy niya na para bang nag-uulat lang ng panahon. "Bayad na ang unang 6 na buwan. Isang care facility. Itatapon niya ako sa isang bahay ampunan para sa mga matatanda. Pagkatapos kong ibigay ang parte ng aking katawan, pagkatapos kong iligtas ang buhay niya,
Ito ang igaganti niya, isang anak na walang bakas ng utang na loob. Pero ang kidney ko, anak, halos pabulong kong sabi, iniligtas kita. Ngumiti siya, isang ngiting nakakakilabot, isang ngiting puno ng panunuya. Hindi po ako nagkasakit, Tay, at lalong hindi ako naoperahan. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala. Pero walang lumabas na boses sa aking lalamunan, nalinlang ako. Ginamit niya ang pagmamahal ko laban sa akin, nang akala ko ay iyon na ang katapusan ng lahat, nang akala ko ay wala na akong pag-asa, nang akmang tatalikod na sila para umalis at iwan akong wasak, isang malakas na puwersa ang nagbukas ng pinto. Pumasok ang isang babaeng nakaputing coat ng doktor. Hindi siya nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata na nag-aapoy sa galit ay direktang nakatutok sa aking anak. Huwag kang aalis diyan, Carlo Reyes, sabi niya, at ang kanyang boses ay may bigat at autoridad na nagpatigil sa lahat. Sa sandaling iyon, ang takot na nakita ko sa mga mata ng aking anak nang una siyang lumapit sa akin ay bumalik. Pero sa pagkakataong ito, alam kong hindi ito peke. Hindi ko pa alam noon. Pero ang pagdating ng doktor na iyon ang simula ng lahat. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Malalaman ng aking anak at ng buong mundo ang kanyang ginawa. At matututunan niya sa masakit na paraan na hindi lahat ng matanda ay madaling lokohin. Bago po tayo magpatuloy sa kwento, mag-subscribe po kayo sa aming channel at i-like ang video na ito. At kung maaari po, mag-iwan kayo ng komento kung tagasan po kayo nanonood. Ang inyong suporta ay malaking bagay para maibahagi namin ang mga kwentong tulad nito. Salamat po. Ang unang 2 araw pagkatapos ng operasyon ay tila isang walang katapusang paghihintay. Ang bawat oras ay parang isang buong araw. Ang bawat tunog ng pagbukas ng pinto ay nagbibigay sa akin ng pag-asa na baka si Carlo na iyon. Ngunit sa bawat pagkabigo, unti-unting may kumikirot sa aking dibdib. Isang kirot na hindi galing sa aking hiwa. Ang unang araw ay malabo, isang halo ng panaginip at sakit. Mga doktor na pumapasok at lumalabas. Mga nurse na chine-check ang aking vital signs. Lahat sila ay ngumingiti at lahat sila ay may iisang sinasabi. Maayos po ang anak ninyo, Ginoong Reyes. Nagpapahinga lang po siya. Paulit-ulit, na para bang isang linyang isinaulo mula sa isang script. Maayos siya. Nagpapahinga. Ang mga salitang iyon sana ay dapat magbigay sa akin ng kapanatagan. Pero sa bawat pag-ulit, mas lalo akong kinakabahan. Bakit parang di kahon ang kanilang mga sagot? Tinanong ko ang lahat ng pumapasok sa aking kwarto. Ang binatang doktor na may pagod sa mga mata, ang nurse na nagdadala ng tubig, maging ang janitor na kumukuha ng basura. Nasaan si Carlo? Kailan ko siya pwedeng makita? Ang sagot ay hindi nagbabago. Malapit na po, konting pahinga pa, pero ang malapit na ay hindi dumadating. Ang sakit sa aking tagiliran ay naging pamilyar na. Isang kirot na nanunuot kapag ako'y gumagalaw. Sa ikalawang umaga, pinaupo na nila ako. Pagkatapos, pinatayo. Isang physical therapist ang nagsabi sa akin na humakbang ng 3 beses. Ginawa ko. Bawat hakbang ay parang pagtapak sa bubog. Pero hindi ko ininda ang sakit. Ang tanging gusto ko lang ay makita ang aking anak. Sa gabi ang ICU ay sobrang tahimik. Nakahiga ako, gising, nakikinig sa ugong at beep ng mga makina. Pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng syudad mula sa bintana. Ang Manila ay maganda sa panahong iyon ng Disyembre. Puno ng mga ilaw pamasko, puno ng buhay, naalala ko si Elena. 5 taon na siyang wala. Mula noon, ang bahay ay naging napakalaki at napakatahimik. Dati, nauupo ako sa aming lamesa sa kusina, tinititigan ang kanyang silya at naghihintay na pumasok siya dala ang kape at ang kanyang ngiti. Ang nangiting iyon na nagpaparamdam sa akin na ligtas ang lahat. Pero hindi na siya bumalik. Nang mamatay siya, lumayo si Carlo. Tumigil sa pagtawag, tumigil sa pagbisita. Sabi ko sa sarili ko, nagluluksa lang siya. Kailangan niya ng espasyo. Ang espasyo ay naging mga buwan. Ang mga buwan ay naging mga taon. Hanggang sa gabing iyon, 2 linggo lang ang nakalipas.
Kumatok siya sa aking pinto, umiiyak at nagsasabing kailangan niya ako. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman kong kailangan pa pala ako. Kaya't ang paghihintay na ito sa ospital ay isang pagsubok sa aking pasensya. Nasaan na ang anak na nagsabing ako ang kanyang tagapagligtas? Sa ikalawang hapon, inilipat na ako sa isang regular na kwarto. Mas maliit, mas tahimik, isang kama sa tabi ng bintana. Mga bandang 3:00, pumasok si Yaya Tess, ang nurse na unang sumalubong sa akin. Tinulungan niya akong umupo sa isang silya sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay magaan, pero ang kanyang mukha ay mayroon pa ring parehong mabigat na ekspresyon, parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya masabi. Yaya Tess, sabi ko, pakisabi naman po ang totoo. Kailan ko ba talaga makikita si Carlo? Nag-atubili siya, ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumingin siya sa akin. Bukas po, Ginoong Reyes, sabi niya, bukas po ay bibisitahin kayo ng inyong anak. Bukas. Bukas. Isang malaking bigat ang nawala sa aking dibdib sa wakas. Bukas. Salamat, sabi ko, at isang tunay ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Tumango siya, ngunit hindi ngumiti pabalik. At naglakad siya papunta sa pinto, huminto sandali, at sa isang iglap, inakala kong may babala siyang sasabihin. Na ipapaliwanag niya ang lungkot sa kanyang mga mata, pero hindi. Umiling lang siya ng bahagya at tuluyan ng lumabas. Naiwan akong mag-isa sa tabi ng bintana habang papalubog ang araw. Pinanood ko ang pag-ilaw ng mga gusali sa Makati. Mga ilaw pamasko, pula, berde, ginto. Naghahanda ang mundo para sa Pasko, panahon ng pamilya. Bukas, makikita ko na ang aking anak. Yayakapin ko siya at sasabihin kong mahal na mahal ko siya. Sasabihin ko sa kanya na sulit ang lahat ng sakit. Ngumiti ako ulit. Bukas, wala akong kaalam-alam na ang kinabukasan ngayon ang sisira sa lahat. Ang babaeng nakasweet ay humakbang pasulong. Ang kanyang ngiti ay propesyonal, ngunit matalim. Magandang hapon po, Ginoong Reyes. Ang pangalan ko po ay Claire Diaz. Ako po ang abogado ng inyong anak. Abogado? Ang salitang iyon ay parang isang sampal. Malakas, nakabibingi. Abogado, inulit ko, ang aking boses ay nanginginig na. Para saan? Inabot ni Attorney Diaz ang kanyang briefcase at kumuha ng isang malaking sobreng kulay brown. Maingat niya itong inilapag sa kama sa tabi ko. Ang sobreng iyon, tila may sariling bigat. Isang bigat na nagpabagsak sa aking mga balikat. Ito po ay isang eviction notice, Ginoong Reyes, sabi niya. Kalmado ang boses. Tinitigan ko ang sobre. Pagkatapos, tinitigan ko siya. At sa huli, tinitigan ko si Carlo, ang aking anak. Hindi ko maintindihan. Ipinirma ninyo ang paglipat ng pagmamay-ari ng inyong bahay sa inyong anak bago ang operasyon, paliwanag ni Attorney Diaz. Ang ari-arian ngayon ay legal na nasa pangalan niya. Ang kanyang mga salita ay parang isang banyagang lengguwahe. Hindi pumapasok sa isip ko. Hindi, sabi ko, umiiling. Ang mga pinirmahan ko ay mga medical consent forms para sa operasyon. At doon, nagsalita si Carlo. Basahin ninyo ang maliliit na letra, Tay, sabi niya. Ang kanyang boses ay patag, walang emosyon, walang kahit katiting na pagsisisi. Tumingin ako sa sobre. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng husto na hindi ko ito magawang buksan. Isang piraso ng papel na sumisimbolo sa katapusan ng aking buhay. Carlo, bulong ko, ano ang nangyayari? Anak, ano ito? Ililipat ka na namin sa Sunrise Senior Living, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay tila mga punyal. Isa iyong care facility. Nabayaran ko na ang unang 6 na buwan. Isang care facility, isang nursing home. Itatapon niya ako. May isang bagay na nabasag sa loob ko, hindi malakas, mahina lang, parang yelong unti-unting nagkalamat. Pero, ibinigay ko sa iyo ang kidney ko, sabi ko. Ang aking boses ay halos hangin na lang. Iniligtas ko ang buhay mo. Itinagilid ni Carlo ang kanyang ulo. At sa unang pagkakataon, may nakita akong kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito pagmamahal. Hindi ito awa. Ito ay aliw. Tila ba natutuwa siya sa aking pagdurusa.
Paano ang operasyon mo? Tanong ko desperadong kumakapit sa huling hibla ng pag-asa na baka isa lang itong masamang panaginip. Ang kidney mo? Ngumiti siya. Hindi ito ngiting mainit. Hindi ito ngiting mabait. Wala pong operasyon para sa akin, Tay. Umikot ang kwarto. Ang mga pader ay tila papalapit sa akin. Hindi ako makahinga. Ano? Hindi po ako kailanman nagkasakit. Ang babaeng blonde sa likuran niya, si Tiffany, sa wakas ay nag-angat ng tingin mula sa kanyang cellphone. Ngumisi siya. Isang ngising mapang-asar. Tinitigan ko si Carlo, ang anak na pinalaki ko, ang batang tinuruan kong magbisikleta, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ng isang parte ng aking katawan, at ang nakikita ko lang ay isang estranghero. Bakit? Bulong ko. Ang tanging tanong na mahalaga. Bakit? Nagkibit balikat siya, isang simpleng kilos na bumasag sa aking puso. Dahil kaya ko. Ang aking dibdib ay parang isang hungkag na kahon. Parang may dumukot sa loob nito at kinuha ang lahat ng mahalaga. Ang aking kidney, ang aking bahay, ang aking anak, lahat nawala. Tumikhim si Attorney Diaz. Ginoong Reyes, iminumungkahi kong suriin ninyo ang mga dokumento. Inabutan niya ako ng isang business card. Hindi ko ito kinuha. Nahulog ito sa sahig. Tumalikod na si Carlo para umalis. Sumunod si Tiffany, abala pa rin sa kanyang cellphone. Isinara ni Attorney Diaz ang kanyang briefcase. At ganoon lang, paalis na sila. Ibinuka ko ang aking bibig para may sabihin. Para sumigaw, para magmakaawa, pero walang tunog na lumabas. Bago pa man tuluyang maisara ang pinto, pumukas itong muli ng malakas. Isang babae ang humahangos na pumasok. Nakasuot siya ng puting coat sa ibabaw ng asul na scrubs. Ang kanyang maitim na buhok ay nakatali ng mahigpit at ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi siya sa akin nakatingin. Diretso siyang nakatitig kay Carlo. "Huwag kang aalis diyan," sabi niya. Ang kanyang boses ay tila isang talim na humiwa sa katahimikan ng silid. Natigilan si Carlo at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya, nakita ko ang takot na gumuhit sa kanyang mukha. Ang babaeng pumasok ay tila may dalang bagyo sa loob ng silid. Nakatayo siya sa may pintuan. Ang kanyang puting coat ay tila isang kapa. Ang kanyang madilim na mga mata ay nakatutok kay Carlo nang may tindi na kayang magpatumba ng kahit sinong matapang. "Ako si Dr. Isabel Santos," sabi niya, at ang kanyang boses ay may autoridad. "Ako ang pinuno ng transplant surgery sa ospital na ito." Inayos ni Carlo ang kanyang balikat, hinaplos ang kanyang barong. "Doktora, ito po ay pribadong usapin ng pamilya." Ang organ trafficking ay hindi kailanman pribado, Ginoong Reyes. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin na parang usok. Hindi ko maintindihan. Tumingin ako kay Dr. Santos, pagkatapos ay kay Carlo. Ano ang pinagsasabi ninyo?" Tanong ko. Ang ekspresyon ni Dr. Santos ay lumambot ng bahagya nang bumaling siya sa akin. Ngunit bahagya lamang. "Ang anak ninyo ay hindi kailanman nagkasakit, Ginoong Reyes." Ang mga salita ay hindi agad pumasok sa aking isipan. Para silang mga batong tumalbog lang sa aking utak. "Ano?" "Pineke niya ang kanyang mga medical records," humiling ako. Hindi maaari. Pero ang mga tests, ang mga doktor, sinabi nilang may kidney failure siya. Ang mga doktor na iyon ay bayad, sabi ni Dr. Santos. Ang kanyang mga salita ay matatag. Ang mga records ay gawa-gawa lamang. Tumingin ako kay Carlo, naghihintay na itanggi niya ito, na sabihin niyang nagsisinungaling ang doktora, pero wala siyang sinabi. Nakatitig lang siya sa sahig. "Pero nakita ko ang mga resulta ng tests," bulong ko. "Ang nakita ninyo ay mga peking dokumento." Hinawakan ko ng mahigpit ang braso ng upuan, namuti ang aking mga buko. Kung ganoon, nasaan ang kidney ko? Hindi nagatubili si Dr. Santos. Isinalin ito sa ibang pasyente, si Ginoong Henry Tan, isang lalaking tunay na mamamatay na. Ang pangalang iyon ay walang ibig sabihin sa akin. Ngunit ang paraan ng pagkakasabi niya rito ay nagpabaliktad sa aking sikmura. Sa wakas ay nagsalita si Carlo. "Kalokohan ito. Talaga ba, Ginoong Reyes?" Kumuha si Dr. Santos ng isang tablet mula sa ilalim ng kanyang coat. "Walang anumang record na nagpapakitang na-admit ka dito.
Walang blood work, walang dialysis appointments. Itinutok niya ang screen sa kanya. Wala. Namutla ang mukha ni Carlo na parang papel. Humakbang pasulong si Attorney Diaz. Doktora, sa tingin ko ay wala kayong karapatan. Abogada, putol ni Dr. Santos. Sa tingin ko ang kliyente ninyo ay nakagawa ng fraud. Laban sa sarili niyang ama, laban sa ospital na ito, at laban sa batas ng Pilipinas. Hindi ako makahinga. Ang silid ay lumiliit. Ano? Bulong ko muli. Tumingin sa akin si Dr. Santos at sa unang pagkakataon nakita ko ang awa sa kanyang mga mata. Pera, Hinong Reyes, ipinagbili ng inyong anak ang kidney ninyo sa halagang 30 milyong piso. 30 milyon, 30,000 to 100 pesos. Ang numero ay napakalaki, napaka-imposible. Tumingin ako kay Carlo. Totoo ba yon? Hindi siya sumagot, nakatitig pa rin sa sahig. Carlo, sabi ko, at ang aking boses ay basag na. Totoo ba? Wala pa ring sagot. Nag-krus ng braso si Dr. Santos. Ang pamilya ni Ginoong Tan ay nagsaayos ng isang pribadong transaksyon. Sinabihan sila na ang donor ay ang inyong anak, isang binatang handang tumulong sa isang estranghero. Nagbayad sila ng naaayon, ngunit hindi siya iyon, sabi ng doktora. Kayo iyon. Naramdaman kong umikot ang mundo, namamanhid ang aking mga kamay at kinuha niya ang pera, bawat sentimo. Tumingin ako sa aking anak, ang batang pinalaki ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Bakit? Tanong ko ulit. Sa wakas ay nag-angat ng tingin si Carlo. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang laman. Dahil kaya ko. Hindi iyon paliwanag, iyon ay isang pagbabaliwala. Ang tatlong salitang iyon ay tumama sa akin ng mas malakas kaysa sa kahit ano. Mas malakas pa kaysa sa eviction notice. Mas malakas pa kaysa sa malaman kung walang operasyon. Mas malakas pa kaysa sa 30 milyong piso. Dahil kaya ko, iyon lang pala ang halaga ko sa kanya. Isang oportunidad, nagtiimang bagang ni Dr. Santos. Ginong Reyes, iminumungkahi kong manatili ka lang diyan. Aalis na ako, sabi ni Carlo. Gumalaw siya papunta sa pinto. Hindi ka aalis. Binaliwala siya ni Carlo. Hinawakan niya ang doorknob. Hindi gumalaw si Dr. Santos. Hindi siya humabol. Nakatayo lang siya doon na nakakrus ang mga braso at ngumiti. Isang maliit na ngiti, malamig, may kumpiyansa. Sige, sabi niya ng mahina. Subukan mo. Hinila ni Carlo ang pinto para buksan ito. At natigilan dahil nakatayo sa pasilyo ay dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Umatras si Carlo ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Tila lahat ng dugo ay bumaba mula rito. Ang boses ni Dr. Santos ay kalmado, halos malambing. Tumawag ako bago ako pumasok sa silid na ito, Ginoong Reyes. Talaga bang inakala mo na hahayaan lang kitang maglakad papalabas? Napakabilis ng mga sumunod na pangyayari. Pumasok ang dalawang opisyal sa silid. Ang mas matangkad, si Officer Walsh, ay may uban na sa buhok at may kalmadong mga mata. Ang mas bata, si Officer Cooper, ay mas malapad ang katawan at may radyong nakaklip sa kanyang sinturon. Umatras pa si Carlo palayo sa pinto. Pakawalan ninyo ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Carlo Reyes, sabi ni Officer Walsh, ang kanyang tono ay propesyonal, panghuli. Ikaw ay inaaresto. Humakbang pasulong si Officer Cooper. Naglabas siya ng isang pares ng posas. Tumalikod ka, sir. Tumingin si Carlo kay Attorney Diaz, kay Tiffany, kay Dr. Santos, naghahanap ng tulong, ng 100 palabas. Wala. Wala siyang matagpuan. Tumalikod ka, ulit ni Officer Cooper. Dahan-dahan tumalikod si Carlo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ito sa kanyang likuran. Narinig ko ang pag-click ng metal. Nakita ko ang posas na sumara sa kanyang mga pulso. Ipiniling niya ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Tay, sabi niya, at ang kanyang boses ay basag. Puno ng pagsusumamo. Kaya kong ipaliwanag. Tinitigan ko siya. Ang anak na pinalaki ko. Ang lalaking kapaproda ng kidney ko sa halagang 30 milyong piso. At tumalikod ako. Wala akong sinabing kahit isang salita. Tumingin lang ako sa labas ng bintana.
sa mga ilaw ng Manila, sa mundong patuloy na umiikot kahit wala ako. Hinawakan ni Officer Walsh si Carlo sa braso at inakay siya palabas ng pinto. Sumunod si Tiffany, abala pa rin sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Isinara ni Attorney Diaz ang kanyang briefcase at sumunod sa kanila. At ganoon lang, nawala na sila. Sumara ang pinto, natahimik ang silid. Naiwan akong nakaupo doon, nakatitig sa espasyong pinagtayuan ng aking anak. Hinila ni Dr. Santos ang isang silya at umupo sa tabi ko. Ikinagagalit kong malaman ninyo ito sa ganitong paraan, Ginoong Reyes, sabi niya ng mahina. Hindi ako sumagot, hindi ko kaya. Magkano ulit ang sinabi ninyo? Tanong ko sa wakas. Ang aking boses ay paos. 30 milyong piso? Dahan-dahan akong tumango na para bang may saysay ang numero, na para bang may kahit anong bagay na may saysay pa. Natahimik si Dr. Santos sandali. Pagkatapos ay nagsalita siyang muli. Hindi pa alam ni Ginoong Tan ang buong katotohanan, pero malalaman niya at naniniwala akong gugustuhin niyang makilala kayo. Ayokong makilala ang kahit sino, sabi ko. Kumuha siya ng isang card mula sa kanyang coat. Inilagay niya ito sa mesang katabi ng aking kama. Kapag handa na kayo, tumayo na siya para umalis. Sa may pinto, huminto siya. Ginoong Reyes, sabi niya, nagligtas kayo ng buhay ng isang tao ngayon. Sinadya man ninyo o hindi, mahalaga iyon. Pagkatapos, nawala na rin siya. Naiwan akong mag-isa sa tahimik na silid. Ang mga makina ay tumutunog. Ang mga sasakyan sa labas ay nagdaraan. At sa isang lugar sa syudad na ito, ang aking anak ay dinadala palayo. Tumingin ako sa pinto sa espasyong kinatatayuan ni Carlo at may isang bagay akong napagtanto. Matagal ko na siyang nawala. Bago pa man ang araw na ito, bago pa man ang operasyon, bago pa man siya umiiyak na kumatok sa aking pinto, 2 linggo na ang nakalipas. Hindi ko lang alam. Lumipas ang 2 araw na tila ba nakalutang lang ako sa kawalan. Ang silid ng ospital ay naging aking mundo. Ang tunog ng mga makina ang aking musika. Ang bintana ang aking tanging koneksyon sa labas. Wala na akong inaasahan, wala na akong hinihintay. Ang sakit sa aking tagiliran ay palaging paalala ng aking katangahan. Isang peklat na sumisimbolo hindi sa pagbibigay buhay, kundi sa pagtataksil. Iniisip ko kung ano ang mangyayari sa akin. Saan ako pupunta paglabas ko dito? Wala na ang bahay na pinag-ipunan namin ni Elena. Ang nag-iisang lugar sa mundo kung saan ako naging ligtas ay kinuha sa akin. At ang nursing home na binayaran ni Carlo, ang ideya pa lang na tumira sa isang lugar na pinunduhan ng pera mula sa pagbebenta ng sarili kong laman, ay masahol pa sa kamatayan. Nakatulala lang ako sa kisame ng bumukas ang pinto. Hindi ito nurse, hindi rin doktor. Isang lalaki ang pumasok. Nakasuot siya ng mamahaling suit, ngunit mukhang maluwag ito sa kanyang payat na katawan. Ang kanyang mukha ay maputla at may bakas ng matagal na pagkakasakit, ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag, buhay na buhay. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang mas batang lalaki na nakabarong, si Walter Mason, na kalaunan ay malalaman kong kanyang tapat na assistant. Tumayo ang lalaki sa paanan ng aking kama, hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya lang ako ng may halong paggalang at lungkot. Ginoong Reyes, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Ang pangalan ko po ay Henry Tan, kilala ko ang pangalan. Sinong hindi? Ang bilyonaryong nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Ang taong ngayon ay may daladalang parte ng aking katawan. Maaari po ba akong maupo? Tanong niya. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Dahan-dahan siyang umupo sa silyang katabi ng aking kama. Ang kanyang bawat kilos ay maingat. Kilos ng isang taong naiintindihan ng sakit. Sa isang sandali, pareho kaming natahimik. Tanging ang mahinang tunog ng mga makina ang maririnig. Ang akala ko po, panimula niya, ang donor ay ang inyong anak, isang binatang gustong tumulong nang hindi nagpapakilala. Ibinaling ko ang aking tingin sa bintana. Ang mga salitang iyon ay parang asin na ibinuhos sa aking sariwang sugat. Ang tanging gusto lang pong tulungan ng anak ko ay ang kanyang sarili. Ang ekspresyon ni Jitan ay hindi nagbago, ngunit may
kumislap sa kanyang mga mata, isang kislap ng pag-unawa at awa. Nang sabihin sa akin ni Dr. Santos ang katotohanan, nasuklam po ako, hindi sa inyo, kundi sa nangyari sa inyo. Muling bumalot sa amin ng katahimikan. Sa labas, tumila na ang ambon. Ang langit ay maputla at malinis. 2 taon na po akong may sakit, pagpapatuloy niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Akala ng mga apo ko ay mamamatay na ako. Sabi ng doktor ko, ilang buwan na lang ang natitira sa akin kung aabutin pa. Huminto siya sandali. Iniligtas ninyo ang buhay ko, Ginoong Reyes. Sinadya man ninyo o hindi. Hindi ko po sinasadyang iligtas ang kahit sino, sagot ko. Ang aking boses ay mapait, pero ginawa ninyo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot doon. Ano nga ba ang masasabi ko? Bahagyang sumandal pasulong si Jitan. Alam ko po na wala kayong tahanang babalikan. Nanigas ang aking katawan. Ayokong kaawaan. Hindi ko po kailangan ng limos, Jitan. Hindi po ito limos, mariin niyang sabi. Ang kanyang tono ay hindi nag-uutos, kundi nag-aalok. Ito po ay pasasalamat. At marahil isang pangalawang pagkakataon para sa ating dalawa. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ang mga apo ko po ay nangangailangan ng isang tutor, isang taong matiyaga, isang taong alam ang ibig sabihin ng pagtuturo, isang taong may karanasang tulad ng isang lolo. Pinag-aralan ko siya. Ang taong ito ay walang utang sa akin. Hindi ko piniling iligtas siya. Ako ay nalinlang, minanipula, ginamit, pero narito siya ngayon, nakaupo sa aking tabi, inaalok ako ng isang bagay na hindi ko alam na kailangan ko pala. Isang lugar, isang layunin. Humakbang pasulong si Walter at naglagay ng isang business card sa mesang katabi ng aking kama. Kapag handa na po kayo, Ginoong Reyes, dahan-dahang tumayo si Jitan, bahagyang napangiwi sa sakit. Pag-isipan ninyo, hindi ninyo kailangang magdesisyon ngayon. Ngunit sa tingin ko, alam na naming pareho na nakapagdesisyon na ako. Tumingin ako sa lalaking ito, isang estranghero na walang utang sa akin pero may utang din sa akin ng lahat. At sa unang pagkakataon sa loob ng 5 araw, nakaramdam ako ng iba pa bukod sa pagtataksil. Nakaramdam ako ng posibilidad. Pag-iisipan ko po, sabi ko, ngumiti si Jitan. Iyon lang po ang hinihiling ko. Umalis siya ng tahimik. Kasunod si Walter. Ang silid ay tila naging mas mainit, mas maliwanag. Kinuha ko ang business card, simple lang, elegante. Isang pangalan lang, isang numero at isang address sa Forbes Park. Hindi ko pa alam noon, pero ang desisyong iyon ang magliligtas sa akin hindi mula sa kahirapan, kundi mula sa kalungkutan. 2 linggo ang lumipas. Natagpuan ko ang aking sarili na nakatira sa isang bahay na hindi akin. Sa isang lugar na dati ay sa mga pelikula ko lang nakikita. Ang mansyon ng mga Tan ay nakatayo sa isang malawak na lupain na may mga bintanang nakatanaw sa isang luntiang hardin. Ang bawat umaga ay ginugugol ko sa dahan-dahang paglalakad sa hardin, sinusubok ang aking lakas. Nararamdaman ang paghila ng peklat sa bawat hakbang. Ang pamilya Tan ay tinanggap ako ng buong puso. Si G. Henry, ang kanyang anak na si Michael, at ang asawa nitong si Anna. At ang kanilang 3 anak, sina Lily, Noah, at Grace. Sila ang naging ilaw ko. Sa simula, tinawag nila akong Sir Arturo, pero iginiit ni G. Henry, hindi. Siya ay si Lolo Arturo, at yun na ang naging tawag nila sa akin, Lolo Arturo. Hindi ko sila kadugo, ngunit naging pamilya ko sila. Tinuruan ko sila sa kanilang mga aralin. Nagbasa ako sa kanila ng mga kwento. Ibinahagi ko sa kanila ang mga alaala ko kay Elena. At sila naman, pinuno nila ang katahimikan sa aking buhay ng kanilang mga tawa. Sa kanila, hindi ako isang matandang biktima. Ako ay ang kanilang lolo. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa may bintana, nilapitan ako ni Walter. Nandito po si Detective Morales para makipag-usap sa inyo, Lolo Arturo. Tumango ako. Inaasahan ko na ito. Si Samuel Morales ay nasa mga 50 anyos, may uban na sa buhok at mga matang pagod. May dala siyang isang folder sa ilalim ng kanyang braso at kumikilos na parang isang taong nakakita na ng napakaraming pamilyang sinisira ang kanilang mga sarili.
Sandaling lumitaw si G. Henry sa may pintuan, kinamayan si Detective Morales at iniwan kaming dalawa. Umupo si Morales sa tapat ko at binuksan ang folder. Naghahanda po kami ng kaso laban sa inyong anak, Ginoong Reyes, mahina niyang sabi. Kailangan ko pong ipakita sa inyo ang ilan sa aming mga ebidensya. Inilapag niya sa mesa ang isang nakaprint na text message. Mula kay Carlo para kay Tiffany. Pinasa ko ang mga salita. Madali lang lokohin ang matanda. Ito na ang pinakamadaling pera na nakuha ko. Tinitigan ko ang mga salita. Nanlabo ang aking paningin. Nagpatuloy si Morales. Mayroon po kaming timeline na nagpapakitang 6 na buwan nang pinaplano ito ng inyong anak. Peking medical records. Panunuhol sa isang clinic technician para pikein ang mga resulta ng tests. At narito po ang bank transfer. Ipinakita niya sa akin ang isa pang pahina, isang bank statement. Nakalagay doon, 30 milyong piso. Idineposito 2 araw pagkatapos ng aking operasyon. Hindi ako umimik. Ano pa ba ang sasabihin? Sumandal si Morales. Marami pong pagkakamali ang inyong anak, Ginoong Reyes. Naging sakim siya, naging pabaya, at ngayon sapat na po ang hawak namin para ikulong siya ng matagal. Tumingin ako sa aking mga kamay. Matatandang kamay, may peklat na mga kamay. Detective, sabi ko ng dahan-dahan, minahal ba ako ng anak ko? Kahit minsan, ang tanong ay nanatili sa hangin. Matagal na natahimik si Detective Morales. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya. Hindi ko po masasabi, sir, sabi niya, pero alam ko po na hindi niya kayo nirespeto. Tumango ako. Iyon ang sagot na inaasahan ko. Siguro, iyon lang ang tanging tapat na sagot. Ang paglilitis ay itinakda sa loob ng 3 buwan, sabi ni Morales. Tetestigo po ba kayo? Tiningnan ko muli ang aking mga kamay, ang peklat sa aking tagiliran at ang buhay na ibinigay ko ng hindi ko nalalaman. Oo, sabi ko. Tetestigo po ako. Pinag-aralan ako ni Morales. Hindi po magiging madali. Haharapin ninyo siya sa korte. Alam ko po, sabi ko. Ngunit may mga katotohanang kailangang bigkasin. Tumayo si Morales, isinara ang folder. Sa may pinto, huminto siya. Makukulong po ang inyong anak, Ginoong Reyes. Masyadong malinaw ang ebidensya. Tumango ako. Mabuti, Marco, mahina akong sabi. Umalis siya. Ang bahay ay tila lumamig. Ang 3 buwan ay parang 3 taon. Pero nang dumating ang araw na iyon, handa na ako. O kahit papaano, inakala kong handa na ako. Ang sumunod na 3 buwan ay isang paghahanda. Hindi lang para sa korte, kundi para sa aking sarili. Bawat araw, mas lumalakas ang aking katawan. Bawat araw, mas naghihilom ang sugat sa aking tagiliran. Ngunit ang sugat sa aking puso, iyon ay ibang usapan. May mga gabing hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan ang mukha ni Carlo sa ospital. Ang kanyang malamig na mga mata. Ang kanyang mapanuyang ngiti. Ang mga salitang, dahil kaya ko. Paano nangyari ito? Saan ako nagkamali? Bilang isang ama, pinagsisihan ko ba ang pagpapalaki sa kanya nang mag-isa matapos mamatay si Elena? Masyado ko ba siyang binigyan ng lahat? O masyado ba akong naging abala sa pagtatrabaho para hindi mapansin ang halimaw na unti-unting lumalaki sa loob niya? Ang mga tanong na ito ay walang sagot. 1 linggo bago ang paglilitis, muling bumisita si Detective Morales. Sa pagkakataong ito, may dala siyang isang maliit na recording device. Ginoong Reyes, sabi niya, ito po ay isang pag-uusap sa telepono sa pagitan ng inyong anak at ni Tiffany na nakuha namin sa pamamagitan ng isang court order. Kailangan ninyo itong marinig. Pinindot niya ang play, narinig ko ang boses ni Carlo. Malinaw na malinaw. Pero hindi ito ang boses ng anak ko na humihingi ng tulong. Ito ay boses na mayabang, puno ng pagmamalaki. Nakuha ko na, babe, sabi niya sa kabilang linya. 30 million, malinis. Hindi man lang niya naramdaman. Akala niya talaga mamamatay na ako. Ang galing kong umarte, di ba? Narinig ko ang tawa ni Tiffany. Sabi ko sa iyo, masyadong tiwala ang tatay mo. Anong plano mo sa kanya? Bahala na. Ipadala sa Laguna. Pagkatapos ng 6 na buwan, problema na niya iyon. Hindi na natin siya kailangang isipin pa. Tayo naman ang magpapasarap. Pinatay ni Detective Morales ang recorder.
Nakatitig lang ako sa kawalan. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagalit. Naramdaman ko lang ang isang matinding pamamanhid. Ang pag-uusap na iyon ay ang huling pako sa kabaong ng aking pagmamahal para sa kanya. Ang maliit na hibla ng pag-asa na baka naman may kaunting pagsisisi sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Kailangan po namin ang inyong testimonya, Ginoong Reyes, sabi ni Morales. Kayo po ang biktima. Ang inyong salaysay ang pinakamabigat na ebidensya. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang pagharap sa korte ay nangangahulugang pagharap kay Carlo. Tumingin sa kanyang mga mata at sabihin sa lahat ang kanyang ginawa. Kailangan kong isalaysay ang bawat detalye ng kanyang panlilinlang. Kailangan kong aminin sa buong mundo na ang sarili kong anak ay ginamit ako. Para sa isang ama, iyon ay isang matinding kahihiyan, isang pag-amin ng kabiguan. Ngunit pagkatapos marinig ang recording na iyon, nagbago ang lahat. Hindi na ito tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa aking kahihiyan. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay para sa lahat ng mga magulang na minahal ang kanilang mga anak ng buong puso. Ito ay para sa lahat ng mga matatanda na itinuring na basura ng mga taong dapat sana inag-aalaga sa kanila. Tumingin ako kay Detective Morales. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig, ang aking boses ay hindi na basag. Detective, sabi ko, sabihin ninyo sa prosecutor na huwag mag-alala, magsasalita ako. At sisiguraduhin kong maririnig ng lahat ang bawat salita. Nang gabing yon pumasok si G. Henry sa aking silid. Naupo siya sa aking tabi. Handa ka na ba, Arturo? Tanong niya. Tumingin ako sa labas ng bintana sa madilim na hardin. Naalala ko ang unang gabi ko sa bahay na ito, ang pakiramdam ng pagiging ligtas, ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang pamilya. Hindi ko po alam kung handa na ako, tapat kong sagot, pero gagawin ko po dahil kailangan. Hindi ka mag-iisa, sabi niya, tinapik ang aking balikat. Nandito kami at alam ko na totoo ang sinabi niya. Ang courtroom ay mas malamig pa kaysa sa ulan sa labas. Pumasok ako sa mabibigat na pinto ng Makati City Hall of Justice at naramdaman ko ang pagtingin ng bawat pares ng mata sa akin. Puno ang gallery. Mga reporter, mga estranghero, mga taong nabasa ang tungkol sa kaso sa mga dyaryo. Sa harap ng silid, sa likod ng lamesa ng depensa, nakaupo ang aking anak. Nakasuot si Carlo ng madilim na suit. Maayos ang kanyang buhok. Mukha siyang normal. Mukha siyang kagalang-galang. Mukha siyang sinungaling. Si Judge Helen Crawford ay nakaupo sa kanyang pwesto. May pilak na buhok at mahigpit na itsura. Si Prosecutor Caroline Turner ay nakatayo sa lectern, matikas at walang patawad ang tindig. At sa aking likuran sa ikalawang hilera, nakaupo si G. Henry Tan. Hindi siya nagsalita, hindi na kailangan. Ang kanyang presensya ay sapat na. Nagsimula si Prosecutor Turner. Your Honor, ang ebidensya sa kasong ito ay napakalinaw. Mga email, text messages, bank records, lahat ay tumuturo sa isang sinadya at kalkuladong plano para lokohin ang sariling ama ng akusado. Ipinatawag si Dr. Santos sa witness stand. Ang akusado ay hindi kailanman nagkasakit, malinaw na sinabi ni Dr. Santos. Pineke niya ang kanyang medical records. Sinuhulan niya ang isang clinic technician. Minanipulan niya ang kanyang ama para maniwala na ang buhay nito ay nasa panganib. Sumunod ang isang financial expert. Ang pera ay ginamit sa mga luho, isang BMW, isang biyahe sa Amanpulo. Wala ni isang sentimo ang ginamit ng akusado para magbayad ng mga medical bills. Nagbulungan ang mga tao sa courtroom. Pagkatapos, pumaling sa akin si Prosecutor Turner. Tinatawagan ng prosekusyon si Ginoong Arturo Reyes sa stand. Nanginig ang aking mga binti habang tumatayo ako. Naglakad ako papunta sa witness stand, inilagay ang aking kamay sa Biblia at nanumpa na magsasabi ng katotohanan. Lumapit si Prosecutor Turner. Ginoong Reyes, bakit po kayo pumayag na i-donate ang inyong kidney? Tumingin ako sa jury. 12 estranghero na magpapasya sa kapalaran ng aking anak. Dahil siya po ang aking anak, sabi ko, at mahal ko po siya. Mahal ninyo pa rin po ba siya?
Matagal akong natahimik, tumingin ako kay Carlo. Hindi niya kayang salubungin ang aking tingin. Mahal ko po ang anak na akala ko ay mayroon ako, mahina kong sabi. Ngunit ang anak na iyon ay hindi kailanman umiral. Natahimik ang buong courtroom. Si Patrick Hayes, ang abogado ni Carlo, ay tumayo. Your Honor, ang kliyente ko po ay nagkamali dahil sa matinding pangangailangang pinansyal, pinutol siya ni Prosecutor Turner. Isang pagkakamali o isang 6 na buwang plano para manlinlang at pagsamantalahan ang sariling ama? Biglang tumayo si Carlo. Your Honor, desperado lang po ako. Ang boses ni Judge Crawford ay parang yelo. Gumawa ka ng isang desisyon, Ginoong Reyes, isang desisyong kalkulado at malupit. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ginoong Reyes, nais ninyo bang kausapin ng direkta ang inyong anak? Tumayo ako. Bumaba ako mula sa witness stand. Naglakad ako sa gitna ng courtroom at tumayo sa harap ng lamesa ng depensa at tinitigan ko ang aking anak sa mga mata. Carlo, sabi ko, binigyan kita ng buhay ng 2 beses. Una, noong isinilang ka. Hawak kita sa delivery room. Binilang ko ang iyong mga daliri. Ipinangako ko na poprotektahan kita magpakailanman. At pangalawa, nung ibinigay ko sa iyo ang aking kidney, maliban na lang, hindi ko ito ibinigay sa iyo, kinuha mo ito? Tiningnan mo ang iyong ama at ang nakita mo ay mga simbolo ng piso. Hindi mo nakita ang lalaking nagtrabaho sa 2 kumpanya para mapag-aral ka sa kolehiyo. Hindi mo nakita ang lalaking 5 taong umupong mag-isa matapos mamatay si Elena, umaasang tatawag ka. Nakita mo lang ay isang matandang tanga, isang matandang lalaki na pwede mong gamitin at itapon. Siguro nga, naging tanga ako. Pero ikaw, Carlo, hindi na kita anak. Ang courtroom ay tahimik. Nagsalita si Judge Crawford. Carlo Reyes, ikaw ay napatunayang nagkasala sa mga kasong fraud, elder abuse, conspiracy to commit unlawful organ transaction at falsification of documents. Hinahatulan kita ng 10 taong pagkakakulong sa federal prison. Walang parole. Lumapit ang bailiff. Ang mga kamay ni Carlo ay pinusasan. Lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon, ngunit nakatalikod na ako. Ang kamay ni G. Henry ay nakapatong sa aking balikat at hindi na ako lumingon pa pabalik dahil may mga taong hindi nakarapat-dapat sa pangalawang sulyap. Nang lumabas ako sa courthouse na iyon, alam kong may isang kabanata ng buhay ko ang nagsara. Ngunit hindi ko pa alam noon na ang susunod na kabanata ang siyang magiging pinakakarapat dapat basahin. Lumipas ang 1 taon. Ang tagsibol ay dumating sa Maynila. Ang mga puno ng akasya sa kahabaan ng Ayala Avenue ay namulaklak ng matingkad na kulay. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa mga bintana ng mansyon ng mga tan, nagbibigay init sa study room kung saan ako nakaupo kasama ang 3 bata na nakapalibot sa isang mesang puno ng mga libro. Lolo Arturo, sabi ni Lily, ang bunso, habang tinatapik ang kanyang lapis sa isang problema sa math. Hindi ko po maintindihan ito. Sumandal ako matiyaga at mahinahon. Halika, pag-usapan natin iyan ng magkasama. Si Noah, ang gitna, ay nagdodrawing sa gilid ng kanyang notebook. Si Grace, ang panganay, ay nauuna na ng 2 kabanata sa kanyang binabasa. Tinatawag nila akong Lolo Arturo. Hindi ako ang kanilang lolo sa dugo, ngunit ako ay sa kanila, sa lahat ng paraan na mahalaga. Pumasok si G. Henry sa may pintuan, nakangiti. Ang kulay ay bumalik na sa kanyang mukha. Malusog na siya, buo. Arturo, gusto mo bang maglakad-lakad? Naglakad kami sa malawak na hardin. Ang hangin ay sariwa at walang katapusan ang katahimikan. Binigyan mo ako ng higit pa sa isang kidney, Arturo, mahina niyang sabi. Ipinaalala mo sa akin kung ano dapat ang isang pamilya. Binigyan ninyo po ako ng pamilya noong panahong wala na ako, sagot ko. Pagbalik namin sa bahay, may isang sulat na naghihintay sa akin sa ibabaw ng mesa sa pasilyo. Nakilala ko agad ang pangalan sa sobre, Carlo Reyes, mula sa bilibid. Tinitigan ko ito ng matagal. Isang piraso ng papel na naglalaman ng mga salitang hindi ko na gustong basahin. Pagkatapos, iniabot ko ito kay Henry. May mga pinto na dapat manatiling sarado, sabi ko.
Hindi nakipagtalo si Henry. Tumango lang siya at isinantabi ang sulat upang hindi ko na ito muling makita pa. Pinagsisisihan mo ba ito, Arturo? Tanong ni Henry. Ang donasyon. Tumingin ako sa malawak na hardin. Pinagsisisihan ko pong nagtiwala ako sa maling tao, pero hindi ko po pinagsisisihan ang kabutihan. Ang kidney na iyon ang nagligtas sa buhay ninyo. Sulit na po iyon. Nang gabing iyon, nagtipon kami para sa hapunan. 3 henerasyon, tawanan, mga kwento. Tumingin ako sa paligid ng mesa at naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Ako ay kabilang. Ito. Hindi ito ang pamilyang sinilangan ko, naisip ko, ngunit ito ang pamilyang pinili ko at pinili nila ako. Nang gabing iyon, tumayo ako sa harap ng salamin. Ang peklat sa aking tagiliran ay kumupas na, ngunit naroon pa rin. Isang manipis na linya. Ang mga peklat na isip ko ay nagpapaalala sa iyo ng mga bagay na nalampasan mo. At ako ay nakalampas. Bago matapos ang kwentong ito, may gusto akong sabihin sa inyo, ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dugo. Ito ay nasusukat sa respeto. Ginugol ko ang 65 taon ng aking buhay sa paniniwalang ang pamilya ay nangangahulugang biyolohiya, na ang isang anak ay mamahalin ng kanyang ama dahil pareho sila ng DNA. Nagkamali ako. Uida, hindi nawalan ng ama si Carlo dahil tinalikuran ko siya. Nawalan siya ng ama dahil siya ang unang tumalikod sa karangalan, sa pasasalamat, sa pagiging tao. Pero ako, nakahanap ako ng mas mabuti. Nakahanap ako ng mga taong nagpahalaga sa akin. Hindi dahil sa kung anong maibibigay ko sa kanila, kundi dahil sa kung sino ako. Kung naranasan mo ng gamitin ng isang taong minamahal mo, alamin mo ito. Ang paglakad palayo ay hindi pagsuko. Ito ay pagpili sa iyong sarili at karapat-dapat ka sa pagpiling iyon. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa hapagkainan kasama ang pamilya Tan, may isang bagay akong napagtanto. Ang tahanan ay hindi kung saan ka ipinanganak. Ang tahanan ay kung saan ka pinahahalagahan. At ako sa bahay na kung tatanawin ko ang nakaraan, nakikita ko na ngayon ang mga pagkakamali ko. Nakikita ko ang mga senyales na binalewala ko. Nakikita ko ang pagmamahal na ibinigay ko sa isang taong hindi kailanman naging karapat-dapat. Huwag ninyo akong tularan. Huwag nang hintayin na mapunta kayo sa isang kama sa ospital para lang matutunan na ang bulag na pagtitiwala ay maaaring magdulot sa inyo ng lahat. Huwag magbigay ng mga piraso ng inyong sarili sa mga taong ang tingin sa inyo ay mga reserbang piyesa lamang. Ito ang aking natutunan. Ang pamilya ay hindi tinutukoy ng dugo. Ito ay tinutukoy ng respeto. Si Carlo at ako ay magkadugo. Ngunit hindi kami kailanman nagkapareho ng mga pinahahalagahan. Si Henry at ako ay walang dugong pinagsasaluhan, ngunit mayroon kaming isang bagay na mas malalim, pasasalamat, dignidad, at pananampalataya. Dinala ako ng Diyos sa operating table na iyon para sa isang dahilan, hindi para iligtas ang aking anak, kundi para iligtas ang isang lalaking magpapaalala sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hinayaan ng Diyos na mawala sa akin ang lahat para mahanap ko ang matagal ko nang nawawala, isang lugar kung saan ako kabilang. At noong akala ko ay wala na akong natitira, binigyan ako ng Diyos ng 3 apo na tumatawag sa aking lolo Arturo. Hindi dahil kailangan nila, kundi dahil gusto nila. Mga kaibigan, ang mga kwentong tulad ng sa akin ay hindi bihira. Araw-araw, may mga nakatatanda na ginagamit, itinatapon at kinakalimutan ng mga mismong taong pinagsakripisyuhan nila. Ngunit ang mga kwentong tulad nito ay maaari ring maging mga kwento ng pagtubos, mga kwento kung saan ang mga nasira ay nakakahanap ng lakas, mga kwento kung saan ginagawang biyaya ng Diyos ang pagtataksil. Kung ikaw ay nanonood nito at naranasan mo ng pagtaksilan ng pamilya, alamin mo ito. Hindi ka nag-iisa, nakikita ka ng Diyos. At ang paglayo sa pagiging tosiko ay hindi pag-abandona, ito ay kaligtasan. Huwag maghintay ng isang peklat para ituro sa iyo kung ano ang dapat na itinuro ng mga salita. Protektahan ang iyong puso. Magtakda ng mga hangganan,
At tandaan, ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi kailanman ipaparamdam sa iyo na ikaw ay isang transaksyon. Ang mga kwentong tulad nito ay nagtuturo sa atin na hindi pa huli ang lahat para magsimula muli. Hindi pa huli ang lahat para piliin ang iyong sarili at hindi pa huli ang lahat para mahanap ang pamilyang nakalaan para sa iyo. Hindi sinayang ng Diyos ang aking sakit. Ginamit niya ito para ihatid ako sa aking tahanan. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin ninyo sa akin, kinailangan nyo na rin bang lumayo sa isang taong minamahal ninyo? Paano kayo bumangon muli? Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong nangangailangang marinig na sila ay mahalaga. At kung naniniwala kayo sa pangalawang pagkakataon, mag-subscribe sa channel na ito. Bumuo tayo ng isang komunidad kung saan nananaig ang kabutihan at ang mga nasira ay nagiging buo. Salamat sa inyong pakikinig at naway pagpalain kayo ng Diyos sa inyong sariling paglalakbay.